Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? May bahid ng korupsyon, may issue ng korupsyon. Yan ang dahilan bakit na naghirap. Kung 2022 galit na galit siya sa mga Marcos, 2024 mga chika, 2 years pa lang yung nakalipas. Mga chika, sinasamba niya na or hinahalikan niya na yung mga puwet ng mga Marcos. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating punting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Kahapon lamang ay nag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao para sa kanyang muling pagtakbo bilang isang senador. Pero sa kasamaang palad mga chika, majority ng mga netizens ay hindi natuwa sa ginawang hakbang na ito ng dating senador. Bukod kasi sa wala naman talaga siyang napatunayan at nagawa nung siya ay umupo sa Senado, mga chika, hindi rin kasi kumbinsido yung karamihan sa mga tao na si Manny Pacquiao ay talagang pwede or qualified para tumakbo sa isang posisyon na kasing taas ng isang senador. Ngayon, personally for me mga chika, malaki ang respeto ko kay Manny Pacquiao lalo na sa field ng sports or palakasan, partikular na sa boxing. Pero mga chika, iba kasi ang politika, hindi naman yan kagaya ng boxing na physical na lakas yung gagamitin mo. 'Di ba? Kumbaga siguro sa boxing gagamit ka ng konting utak diyan, konting pag-iisip. Pero majority diyan mga chika physical Majority diyan mga chika gagamitin mo yung physical na lakas mo, yung katawan mo para manalo ka. Ngayon, opposite naman sa politika mga chika, kasi yung mga taong sumasampa or sumasabak diyan, utak yung ginagamit mga chika. Utak lang. At siguro hindi kayo lahat ay mag-a-agree sa akin, pero sa nakikita ko dito sa ating pambansang kamao, siya yung taong madaling ma-impluwensyahan or i-manipulate ng mga nasa paligid niya. Lalo na kung mas matalino or mas mataas yung kwalifikasyon sa kanya. Alam niyo mga chika, parang ang dali niyang sumunod, wala siyang isang salita, kung ano yung sabihin ng katabi niya na mas magaling sa kanya or may mataas na educational attainment sa kanya, susundin niya lang. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, bibigyan ko kayo mga kachika ng malaking example kung gaano siya kabalimbing at kung paano niya kinain yung mga salitang nanggaling mismo sa sarili niyang bibig. Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? May bahid ng korupsyon, may issue ng korupsyon. Alam mo naman, ang korupsyon sa ating bansa talagang yan. At saka ito hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang discernment ng Panginoon na ganun ang ko. Pero hindi malayo na magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Anong basehan ninyo sa discernment? Maniwala kayo sa akin. Iboto ninyo. At pagdating at the end of the day, yun rin ang sarili ninyo ang sisihin ninyo. Yan ang ko. Hindi wala akong personal na galit sa mga Marcos, pero tinitingnan ko lang yung kapakanan ng bansa natin, kapakanan ng bawat Pilipino. So ayan mga chika, na-reminisce nyo ba yung mga tirada neto ni Manny Pacquiao kay BBM way back 2022? At ngayon, tandaan nyo mabuti yan mga chika, habang pinapanood naman natin yung mga pinagsasabi niya kay BBM ngayong 2024. Kasi mga chika, doon sa short speech niya kahapon nung nag-file siya ng Certificate of Candidacy niya, mga chika, grabe. Doon niya sinasamba na ang mga Marcos. Kung 2022 galit na galit siya sa mga Marcos, 2024 mga chika, 2 years pa lang yung nakalipas. Mga chika, sinasamba niya na or hinahalikan niya na yung mga puwet ng mga Marcos. Panoorin niyo ito. Nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw,
ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin, sad-sad tayo. For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy. Na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. So ayan mga chika, ganyan kabalingbing ang ating former senator na si Manny Pacquiao. Ganyan siya mga chika, umaga wala siyang isang salita, wala siyang prinsipyo. Kumbaga in span of 2 years, from galit mga chika, ngayon sinasamba niya na ang mga Marcos. At ang nakikita kong pangunahing dahilan kaya nag-change of heart yan, isa lang mga chika, kasi mas malakas ang mga Marcos ngayon. Kumbaga si BBM yung nasa kapangyarihan ngayon at mas magbe-benefit siya kapag nasa panig siya ng mga Marcos. Isipin nyo noong 2022 lang sinasabihan niya na may bahid ng korupsyon kaya naghihirap yung Pilipinas. Ngayon isa ng ideal na presidente na siyang dahilan kaya umunlad yung Pilipinas dati. So ayan nga sinasabi ko kanina mga chika. Ganyan kabilis ma-manipulate si former Senator Manny Pacquiao. Kung titingnan nyo mabuti partida pa lang sa eleksyon yan. Paano mga chika kung siya na ang senador? Paano kung siya na yung gagawa ng batas? Kung ano ba yung ibulong sa kanya ng mga kapwa senador niya, susundin niya na lang. Kung saan ba siya mas magbe-benefit or kung saan pasok yung kanyang personal interest, gagawin niya. At alam niyo mga chika, wala siyang isang salita, wala siyang prinsipyo. So ayan mga chika, yung nakakatakot. And isang rason pa lang yan. Marami pa tayong rason na nakikita kung bakit hindi talaga siya fit sa Senado. Di ba mga chika, actually may mga issues nga rin, di ba? Lagi siyang absent. Tuwing magpa-participate siya sa mga hearing na may critical na discussion mga chika, hindi maintindihan yung mga pinagtatatanong niya. Bakit? Kasi lahat naman ng tanong niya mga chika, malamang sa malamang galing lang din doon sa mga abogado sa tabi niya. Di ba mga chika? Yan yung mga madalas na sinasabi kay Manny Pacquiao. Ngayon actually hindi lang kay Manny Pacquiao mga chika. Marami ngayon yung nagtatangkang umupo na naman sa Senado. Yan si Bong Revilla mga chika. Isa na sa example yan. Kita nyo nung nag-file siya ng COC kahapon, wala siyang ginawa kundi ipagmalaki yung tenureship niya. Yung tagal niya sa Senado mga chika. Tsaka yung pagkakaroon niya ng perfect attendance. So ano yung nagawa niya doon mga chika? Hindi naman yun yung basihan para ma-improve yung Pilipinas Aanhin mo yung perfect attendance mo kung wala ka namang na i-contribute sa mga discussions dyan. Di ba mga chika? Ganun kasimple yan Para kay Senator Manny Pacquiao, siguro ang maipapayo lang natin sa kanya mga chika, tigilan niya na yung politika. Diyan kasi nasira yung imahe niya Kumbaga, tinuturing na natin siyang legendary Kumbaga, legend in field of boxing. Pero sa politika mga chika, diyan siya nasira. Sa totoo lang may pera na naman siya. Mabait naman si mga chika, si Pambansang Kamao. Wala akong masabi sa attitude niya kung paano siya tumulong. At masasabi din natin na talagang nasa puso niya yung makatulong sa sambayan ng Pilipino. Kaso ang problema mga chika, hindi lang kasi yun yung basihan para ikaw ay makaupo or makakuha ng posisyon sa Senado. And again, siguro hindi kayo lahat sasang-ayon sa akin. Pero for me mga kachika, marami pang mas better candidate kesa kay former Senator Manny Pacquiao. Kumbaga hayaan na lang sana natin na makakuha ng posisyon yung mas deserving para sa posisyon na yon. Yung sasabi natin na hindi sa physical expert, hindi sa palakasan expert, pero mga chika, sa utak.
doon na lang tayo babase. Yung may kwalifikasyon, edukasyon na talaga namang masasabi natin mga chika na magagamit niya kapag nakaupo na siya dyan sa Senado. Yung masasabi natin na veterano at dekada na pinag-aaralan yung mga batas sa Pilipinas kaysa doon sa pag-aaralan pa lang yung mga batas sa Pilipinas kapag siya ay nakaupo na. Huwag natin silang hayaang maupo dyan mga chika, di ba? Magandang dyan na si Robin Padilla, best example Ngayon tatakbo ulit si Lito Lapid. Ngayon si Philip Salvador mga chika. At kahapon nga nag-file na naman si Bong Revilla, etong si Manny Pacquiao, at para dun sa iba pang mga candidate mga chika na gusto ring gawing peryaan or circus yung Senado. Aba mga chika, isipin natin mabuti kung karapat dapat pa talagang iboto yung mga yan. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol, signing out!